Good morning muli sa ating lahat. We want to apologize po sa mga pangyayari. Again, siguro sabay-sabay nga siguro ngayon. Marami din nga gumagamit ng internet. But again, let's put sa ating pinag-uusapan. So, guiding principles to govern and prevail in 2021. Just as I've said, mentioned a while ago, I believe, the 2020, it seems that the Lord, kumbaga, silent lahat, kumbaga, walang, even Christians, sa bulaga tayo lahat, sa pangyayari, napakabilis. So it seems that the devil is really doing his thing. I remember that scenario when they cross over towards a region na kung saan merong isang lalaki na possessed by a legion of devils. So legion, when you speak about legion, it speaks of about 7,000 uh, troop or group of soldiers. Ganong karami, kaya na pumasok sa katawan ng tao yan. That is why that person was become uncontrollable. Siyang siga doon sa region na yon. That is why when the Lord Jesus Christ and His disciples cross over, ang kanilang tinawiran lawa. Dito sa amin sa Babies may lawa rin, mababaw. Pati yung mga nangingisda dyan, nilalakad lang nila yan. So why is it na parang dumating ang napakalakas na bagyo at sila'y hinampas at halos malubog daw ang kanilang barko o yung kanilang bangka na sinasakyan? Hindi naman ganun, lawa lang yan. Only to find out when I've studied it was the devil who sent that storm to stop them from crossing. Nagkakanawan tayo. Look at me now. The devil, his agenda is to stop the people of God from crossing over towards their destiny. Do not wonder, huwag ka nang magtaka kung bakit parang ang hirap makarating sa destiny. Wala kayo napupuna. Pag gumawa ng kasalanan, gumawa ng hindi tama, napakadali. Pero ang gumawa ng katuwiran, kabanalan, gumawa ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ay mahirap. Bakit? Because there is a devil who is trying to hinder you in doing good, in doing what is pleasing in the eyes of God. And the Lord Jesus Christ wants to set that person free. That is why the devil sent a storm. But praise God, because if the devil sent a storm, the one who is with them, catch the revelation, the one who was with them is the God of the storm. That is why when the Jesus Christ walked, He rebuked the wind and the waves. At ito po'y pumanatag. Tingnan niya kung mabuti, sundan niyo, pagdating niya sa region na yon, pag-apak pa lang ng Panginoon, na-sense ng demonyo that there's a higher authority above him. That is why, kundi mag-pay tribute, kundi mag-pay honor, sumamba, lumuhod sa Panginoon. Tingnan niyo ako mabuti. Kung sa 2020, mukhang tahimik lahat, nabigla tayo lahat this time, 2021. God will move and the church will arise. We need in order for us to take over. No crossing over, no taking over. But the moment we're able to cross over, then we will take over. Do you understand this? Ano yung i-cross over natin? Ano yung lalampasan natin? Kung sa kanila yung bagyo, sa atin yung mga inaccuracies natin. Ano pa yung mga offense? Anything that hinders us in coming to God, in crossing over. Why? Because pag hindi over o hindi natin ma-overcome yung mga inaccuracies, mga weaknesses, mga offense, mga kung ano na bagay natin na nagiging hadlang para tayo makalapit sa Panginoon, para masunod natin ang gusto ng Diyos, magiging pleasing tayo sa Panginoon, we cannot take over. Again, 2021 is crossing over our inaccuracies, our loose connection, yung ating connection sa ating source, sa ating pastor, o sa carrier ng ating grace, kailangan ma-overcome, ma-cross over natin yan in order for us to take. No crossing over, no taking over. Napakahalaga yan. Because that is why the year 2021 is year of governing and prevailing. Why? Because the moment the people of God cross over, then we will govern and we will prevail. Amen. So kailangan yun. So starting strong in 2021, our verse can be found in Isaiah 43, verse 18 to 19. It says, forget the former things.
Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in wasteland. There are truths that we should know and do this 2021. So let principles as we journey towards 2021. Why? Because we need to govern and prevail. So, truths that we should know and do. Number one, forget the former things. Pag sinasabing former things, simula kahapon, patras, kalimutan na natin. Okay? So forget the former things. What does it mean? Never bring back to remembrance things that will hinder you. Things that hinder you in moving forward. Things that will hinder you to move forward. Nagkakanuan po tayo. There are maybe failures in 2020 that keeps on coming back na nagbibigay sa atin ng regrets. Forget it. Why? Because 2020 is over. Any failures, wrong decisions, any sins, o kung ano man na meron doon, ang utos ng Diyos sa atin in order for us to govern and prevail this 2021, forget the former things. Forget COVID. 2021, 2021 na, 2020 pa yung COVID. Ano ibig ko sabihin? The effect, ano pa, the things na kung saan naghahadlang sa atin, sa ating pagsugod sa 2021, sa ating pag-forward sa 2021. There are people who are living in the present but setting their mind on the past. Kaya nga palagi ko sinasabi ng ating mga mata, nilagay ng Diyos sa harapan. At kung mapapansin niyo yung ating leg, pag umikot to, hindi ho 360. Ang Diyos napakatalino at napakarunong. Alam niya that the only way for us to be victorious is to always move forward. Go back in the past. Ano lang ang pakinabang ng kahapon, ng past? Learnings. If you fail before, then learn from your failures. If you were victorious before, then carry the strategies na meron ka nung nakaraan, nung kahapon, na ikay nagtagumpay, dalhin mo sa kasalukuyan, mapapakinabangan mo yan. At kung ikaw na may nag-fail before, learn from your mistakes, learn yung mga learnings mo sa mga pagkakamali mo before, dalhin mo sa kasalukuyan, mapapakinabangan mo yan. But bringing back the past, resurrecting the past, will not help you in the present. Nagkakaunawan tayo, so never bring back to remembrance things that will hinder you to move forward. Forget the former things. Offense, yung mga nanloko sa'yo, yung mga kung ano man yon, kalimutan mo na yon. Start anew. Nagkakaunawan tayo. Pangalawa, do not dwell in the past. Okay, sabi niya, forget the former things, do not dwell in the past. Maraming mga tao, palagi nga mayroong mga biruan tayo, move on ka na. Di ka pa rin maka-move on. Why? Because past defeats, failures, hurts, and offense make it a point to migrate from the past to the present. In the present, start building your future. Nagkakanawan tayo. Nandito ka na ngayon, kung mayroon kang mga hindi nakuha na mga pangarap nung nakaraan, may mga failure, mayroon kang mga decision na mali, nasaktan ka, anuman, anything in the past that will not help you, okay, to be good, to be better, to become best in the present, huwag ka mag-dwell doon. Bagkus ang gagawin mo, in the present, start building your future. Start building the present. Let us cross over to take over. And for you to over, you fail. Nagkakaunawaan po tayo, mga kapatid. So, perceive what God is doing in the season. Napakahalaga nito. Perceive what God is doing in the season. Ang sabi ng Panginoon, forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Lagi tandaan, ang Diyos natin palaging bago. Kahit yung bread na ino-offer doon sa altar, anong sabi ng Diyos, huwag yung kahapon, kailangan bago. God loves to do new things. God loves to do new things in your life. That is why ayaw niya na mag-dwell tayo sa past. At ang sabi niya, now it springs up.
Pag sabi mo sa iyong sarili, sa iyong katabi, now it springs up. Do you not perceive it? Nangyayari na. Nakikita mo ba? Napapansin mo ba? Mahalaga that we should perceive what God is doing in the season. Question. Marami nagtanong sa akin, Pastor, pwede ba ng Diyos palayasin itong COVID-19? Pwede ba ng Diyos ayusin itong mga pandemic, itong recession na nangyayari sa buong mundo? Yes. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, pwede niyang gawin. But we need to understand that God, in His infinite wisdom, He knows what He is doing. Why? Isaiah 26 verse 9, when judgment comes on the earth, the people learned righteousness. Wala na eh. Ang maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, nawala rin sa hulog. Kumbaga, yung tamang gawain, yung tamang pamumuhay sa Diyos, so yun nawala. That is why when judgment comes on the earth, the people learn righteousness. So ano nangyayari? Napansin nyo, nung unang tama ng COVID-19, lahat ng mga tao sumasamba sa Diyos, lumuluhod sa daan. Ano pa? Pumupunta kahit sa parking lot, nag-worship sa Panginoon. What a turn of events. Pero nung mag-GCQ, bumalik sa dati. So anong point? Hindi ang Diyos satisfied sa response ng church at ng mga tao sa mundo. That is why, naprolong pa uli. Don't get me wrong, you should understand, you should perceive what God is doing in the season. But for the people who understand what God is doing in the season, they align and adjust their ways to what God is doing. Because if we are moving in the season of God, His grace is also available in order for us to do what God wants us to do. Nagkakaunawaan tayo. Mahalaga na alam mo ang ginagawa ng Diyos sa season na ito. This is the season where God wants an intimacy from His people. Wala kayo na po na, bakit lockdown? Because pag tayo po ay naka-lockdown, bawal lumabas, inuutos ng gobyerno, bawal lumabas. Ano nangyayari? Wala tayong ibang kakaharapin kundi Diyos. That is why this is the season where God is seeking, what God is expecting an intimate relationship with His people. Kaya nga tayo nilalockdown ng Diyos para tayo magkaroon ng intimacy with Him. But again, nakakapasok pa rin ang mga gawa ng demonyo. Hindi lamang demonyo gumagawa sa loob ng bahay. That is why the Lord is so good to us. Mayroon prayer altar. Saan? Doon tayo hinubog ng Diyos. Doon tayo pinag-isa ang buong pamilya. Why? Because one of the strategy of the devil is to destroy every families. Why? Because pag ang pamilya wasak, ito po ay may kakalat sa lipunan, pati ang lipunan wasak, at pag ang lipunan wasak, maging buong bansa ay wasak. That is why the Lord is building family. The Lord is seeking for intimacy from His people. And mukhang dito sa punto na ito, kaya nga God is doing a new thing. Ang new thing, hindi ho to eliminate the new thing ho, it's in the Spirit. That you are building your spirit strong in the Word, you are building your spirit strong in the presence of God, na kung saan yung intimacy, yung sensitivity mo sa Panginoon ay lumalalim. Nagkakaunawaan po tayo. That is why mahalaga ho na maintindihan natin ang ginagawa ng Diyos sa season. Okay? So mayroong ginagawa ang Diyos, kumustahin mo ngayon 2021, yung intimacy mo with God. Are you nurturing your relationship with the Lord? Are you sensitive with the leading of God? Is the Holy Spirit the one leading your life? Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Malinaw po ba? So, perceive what God is doing in the season. Why? Because pag nalaman mo ang ginagawa ng Diyos sa season na ito, intimacy pala, intimate relationship with Him, walking with the Spirit, listening to the Word of God, building our lives strong in the Word of God, what will happen? Pastor, mahirap yan sa panahon ngayon. But, lagi niyong tandaan, pag mayroong ginagawa ang Diyos sa season, mayroong pinapagawa ang Diyos, kasama dyan yung grace. What is grace? The grace of God is God's power and ability that working in us
for us to become what God wants us to be. It is the power and ability of God working through us for us to do what God wants us to do. Lahat ng mahirap, kaya magandang declaration ni Pastor Wilbert kahapon, ano? Ano ang year 2021? Sulat nyo ito kung mayroon kayo mga ballpen, breaking limitations. I do believe 2021, again, kung ang Diyos ay tahimik, kumbaga, hinayaan tayo ng Diyos sa 2020, nabulaga lahat. But this time, enough is enough. Kung ang demonyo nagpasikat noong 2020, 2021, we will break limitations. There will be kingdom expansion. There will be open heaven. There will be supernatural encounter with God. Testimonies upon testimonies, testimonies after testimonies. There will be divine happenings. Oh, I sense it in my spirit. There will be divine happenings this 2021. Why? Because the people of God will cross over. The moment we cross over, we will take over. Amen? So we need to perceive. We need to know what God is doing in the season. Wag yung ating sarili lang. Pakinggan natin ang ginagawa ng Diyos. Alamin natin, sabi ng Panginoon, it springs up now. Now it springs up. Do you not perceive it? Anong ginagawa ng Diyos? I am making a way in the wilderness. Look at me. Ang wilderness so ay napakamasukal na daan. Wala ka madadaan. But the Lord is making a way in the wilderness. It seems that our situation today, even the whole world, even in the Philippines, masukal masyado. But now it springs up. Do you not perceive it? God is about to move in the lives of His people. God is about to move in the lives of His church. He will advance the church. He will use the church as a vessel to advance His kingdom. I am making a way in the wilderness. I strongly believe, kahit na gaano pa katagal ang paghihirap, sila from Malachi to Matthew, the Bible scholar says it is almost 400 years. 400 years, God was silent. But when God moves, He sent John the Baptist and He sent the Lord Jesus Christ. The long wait, I said, the long wait is over. I am making a way in the wilderness. Lahat ng masukal, lahat ng mga sa tingin natin hopeless situation, when God moves, hallelujah, ito po'y magbabago. And streams in wasteland, yung mga tuyong lupa, yung kahit disyerto, kaya ng Diyos magpabukal ng river dyan. Nagkakaunawan tayo. And God is doing. So it is breaking limitations. There will be kingdom expansion. Be part of that kingdom expansion from the Lord. There will be an open heaven, supernatural God encounter. Ito ho ang ating ipagpipray sa 2021. Lord, I want a supernatural God encounter. You will notice that there will be testimonies after testimonies and there divine happenings. Oh, I'm so excited. So excited to see divine happenings. Lagi niyong tandaan, hindi pwedeng ang demonyo magpapasikat. Kung mayroon mang sikat na sikat, ito'y walang iba kundi ang Diyos. At ang gagamitin ng Diyos na instrumento para ihayag ang manifestation ng kanyang kapangyarihan sa 2021 ay walang iba kundi ang Church of God. Amen? Palakpakan ng Lord ng malakas sa malakas. Hallelujah! Praise the Lord. So I'm so excited. So, ano pang gagawin natin? Look at your screen, makikita natin 2021 is the year of governing and prevailing. Okay? Tatak niyo yan sa inyong spirit and prevailing. Why? Because ahead of us, the journey will be tough, the journey will be rough, but push na sa atin ito. Gaano man kahirap, gaano man ka-rough, gaano man ka-tough yung ating journey, 2021 is the year of governing and prevailing. The people of God will prevail. The people
Okay? Yung may hawak ng remote control ang siyang mayroong kung ano yung gusto niyang mapanood, yun ang lumalabas. Nagkakaunawaan tayo. Ulitin ko ha. Governing, the one in control, the one dictating the tempo of the game. Para yung remote control sa TV. Kung ano ang gusto mong makita, yun lang may hawak ng remote control ang pwede magdesisyon kung ano ang gusto niyang makita. Kakaunawaan tayo. Nagets niyo ba? So this 2021, the Church of God has the grace to govern. At tayo ang magdidikta ng tempo kung ano ang gusto nating makita sa 2021. It's not the devil. It's not the alliance of the devil. It is the people of God. Why? Because God will move powerfully. There will be divine happenings this 2021. We are the one taking control. Nagkakaunawaan tayo. This is governing, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung ano ang gusto mong makita, yun ang magaganap. And with the help and with the grace of our Lord Jesus Christ, we will be able to do it. Nagkakaunawaan tayo. Malinaw? So, hindi demonyo. Marami ho mga nagtuturo. Iko-correct lang natin, ano? Please listen carefully. Marami nagtuturo, i-correct natin. Kasi ayan na yung 666, ayan na yung beast, andyan na yung ano. Why are you magnifying the works of the devil? It was written already in the Word of God. So no need to discuss of that. Bakit hindi ang Diyos ang ibibida natin? Kasi kung may ginagawa ang demonyo, higit na may ginagawa ang Diyos. So this is also a deception from the devil. Andyan na yung tatakan, andyan na yung chip. Ano ngayon kung nandyan? There are two, look at me, there are two kingdoms fighting for dominion on earth. The kingdom of God and the kingdom of darkness. We belong to the kingdom of God. Let them do their thing. Let us push and advance the kingdom of God on earth. Nagkakaunawaan tayo. I don't care kung anong ginagawa nila. May ginagawa rin ang Diyos sa atin. And we will take dominion, preaching the word of God, sharing the gospel to the unsaved. And the moment they receive the Lord Jesus Christ, then the government of God will be established in the life of that person, and we will spread it like fire. Nagkakaunawaan tayo? Let them do their thing, let us do our thing. At tapos na ho, dahil yan po ay nakaprophesy na ho sa Bible, that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. Malinaw? So mahalaga ho, that we are governing, the one in control and the one dictating the tempo. It will be the church. That is why, mga kapatid, let us start our 2021 immersing ourselves in the Word of God, loving God with all our heart, mind, soul, and strength. Ito ho ang susi para tayo po ay maka-crossover in order for us to take over. Now, for us to govern, we need to access the grace of God, the grace to govern. Question, how to access God's grace? Number one, coming to God's throne of grace with confidence. Sabi ho sa Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. In order for us to govern, there is a throne of grace where the people of God are most welcome to come with confidence. Bakit with confidence? Because God knows already na na tayo po ay mayroong mga weaknesses, mayroon tayong mga pagkakataon, sumasablay tayo. But the throne of grace, look at me now, straight in the eye, the throne of grace was given and designed by God for His people to come. Because every time we approach God's throne of grace with confidence. Bakit with confidence? Why? Because we are children. We are sons and daughters of God. Mayroon pa akong dalawang anak. Pag itong dalawa na ito nagkamali, halimbawa nagkaroon, sumablay, nagkasala sa akin, sila ay mayroon pa rin confidence na lumapit. Why? Humingi. Mayroon pa rin confidence na humingi sa akin ng suporta na kung ano man. Why? Because alam nila na mayroon silang relationship
ako yung tatay nila. Nagkakaunawaan tayo. Same thing with God. Kung ikaw man ay sumablay, kung ikaw may mayroong weaknesses, kung ikaw man ay mayroong mga pinagdadaanan at madalas kang nagbibigay ng pighati sa Diyos, this time there is a throne of grace. Trono ng biyaya na kung saan talagang tinakda ng Diyos. Para saan? Para sa mga sumablay, para sa mga mayroong kahinaan. Lumapit ka sa trono ng biyaya. Paano? Minsan nahihiya tayo because there's a devil condemning us. Lalapit-lapit ka tapos meron ka namang kasalanan. No! Forget the devil. Kick him out of your life. At lumapit ka sa trono ng biyaya. Dahil sa trono ng biyaya, sabi, that you may receive mercy and find grace to help us in time of need. Ito ang kailangan. Kaya maraming Kristiyano walang grace to govern. Bakit? Because they do not know the truth. The truth that you should know today. There is a throne of grace provided for you by God. Yung mga mahihina, pag lumalapit doon, lumalakas. Ang mga naguguluhan, lumalapit, nagkaroon ng kapayapaan. Ang mga lumalapit doon na nangangailangan, nagkakaroon ng pagpapala. Why? Because this throne of grace was already given, was already provided by God for His people. All you need to do is to receive the revelation. If you want to govern this 2021, you need to approach, you need to come to God's throne of grace to receive mercy and find grace in times of need. And the moment na ma-receive natin ang biyaya ng Panginoon, what kind of grace is it? It is the grace to govern. Hallelujah! Ano pa? How to access God's grace. Number 2, accessing it in the life of your grace carrier. Hindi tayo pwedeng magkamali sa 2021. This is a very crucial year for His people because 2021 is also the manifestation of the sons of God. Napakahalaga nito. Who is the carrier? Who is the grace giver? It is none other than the Lord Jesus Christ. John 1:14 na nakalagay roon, and the Word became flesh and lived among us. We have seen His glory, the Son of the glory of the Son of God, full of grace and truth. Jesus is the one who is full of grace, hindi yung ibang tao, the Lord Jesus Christ. Now, why is it? How to access God's grace? Ipapaliwanag ko sa inyo, pakinggan nyo mabuti. Accessing the grace of God in the life of your grace carrier. Psalm 77 verse 20 in the Living Bible. Pakinggan nyo mabuti. Look at your screen in the Living Bible. You lead your people along that road like a flock of sheep with Moses and Aaron as their shepherds. God will shepherd you. The grace giver will shepherd you through, amen. Sa case ho ng mga Israelita, ano sabi? You lead your people. Ang sabi ng Panginoon, you lead your people along that road like a flock of sheep. Who's the one leading them? God. But with Moses and Aaron as their shepherd. Huwag tayong magkakamali sa 2021. You need to be strongly and accurately connected to the carrier of your grace, to the one who is supplying or releasing your spiritual nourishment. Dapat mayroong kang source. Pagdating sa spiritual nourishment, mayroong kang source, mayroong supplier. Okay, para maintindihan nyo. Pagdating ho sa pagsusupply ng bigas, for example, marami huyang mga supplier at pag ikaw ay mayroon ng supplier, anong ibig sabihin? Doon ka na kumukuha ng bigas mo pangtinda. Now, kung ikaw ay talagang strongly connected at mayroon kang good relationship sa supplier mo, at ikaw ay, kung magbayad ka ay talagang on time, ano mangyayari? Alam ng supplier kung kailan marami ang supply at kung kailan kukunti, tatawagan ka niyan. Sasabihin sa iyo, Joshua, kumuha ka na ng, wag lang pang 1 buwan, kumuha ka ng pang 2 buwan na supply. Bakit? Magkakaubusan sa susunod. Because si Joshua is solely connected sa kanyang supplier, mag-a-advise to. So, yun ang kanyang advantage. Nagkakanawan tayo. Doon sa mga hindi solely connected, hindi on time kung magbayad, hindi siya magkasabi, kaya magugulat sila, hihingi sila ng supply, walang isusupply sa kanila. Bakit? Nag-run out ng supply. Nagkakanawan tayo. In this 2021, malinaw ho, kung ikaw ay hiwala pang, kung hindi ka strongly connected sa nagpapastor sa iyo, sa nagre-release ng grace o nagre-release ng spiritual nourishment mo,
Or mayroon ka, attendees ka lang, nagkakanawan tayo, wala kang relationship talaga sa pastor. Pag tinatanong ka, sinong pastor mo? Si pastor ganito. Pero pag tinanong siya sa'yo, pag tinanong siya patungkol sa hindi kanya kilala, mag-isip-isip ka, kapatid. Kasi para kang kinikilala mo siya supplier, pero pag nagkaroon ng shortage ng supply, hindi kanya ma-advise. Bakit? Hindi ka naman niya kilala. Maraming Kristiyano nagpupunta sa isang church pero kilala nila yung pastor pero hindi sila kilala ng pastor. It is no good for you, kapatid. Kailangan meron kang strong relationship to the one releasing the spiritual nourishment para sa iyo. Bakit? Because malinaw pa sa sikat ng araw, pag ang iyong pastor ay kilala ka at ikaw ay strongly connected sa kanya, he can supply the best spiritual nourishment that you need. Why? Kasi alam ng mga pastor kung ano yung kailangan mo na word for the season in order for you to govern. Nagkakaunawan tayo. Paano ang Diyos nagpapastor sa iyo? Gagamit siya ng tao na magiging daluyan na depository ng kanyang grace at doon mo i-access ang grace ng Diyos sa buhay niya. Paano ito? By having an accurate and strong connection sa kanya. Malinaw. Huwag mong pabayaan yung relasyon mo sa pastor mo this 2021. It's a must. Ano pa? Ephesians 3:2. Para maintindihan nyo, sabi ni Pablo, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Mahalaga, if you want to receive the grace to govern, it is very important that you have a strong and accurate connection to the man God had placed over your life. He will be the one to deliver the goods of God. He will be the one. He is the depository of God's grace for you on earth. Linawin ko. God is the grace giver. Your pastor is the grace carrier. And you who is connected to your pastor, you are the grace receiver. Malinaw. So dito pinakita, sabi ni Pablo, alam ninyo, you know the administration of God's grace that was given to me for you. The grace that was deposited in the life of your pastor is not for him, it's for you. How can you access that? Through strong and accurate connection. Sabi ni Pablo, 1 Timothy 1:14. Sulat nyo. 1 Timothy 1:14. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Where is the grace of our Lord? Poured out in the life of the grace carrier. Who is the grace carrier of Timothy? Paul. Who is the grace carrier of the Israelites? Moses. Kung magtanong kayo sa akin, Pastor, bakit hindi na lang si Lord ang nag-lead sa kanila palabas sa Egypt? Pwede ba? Pwede naman. Pero protocol ng Diyos. Dito sa lupa, kaya nga mayroong mga pastor. Sad to say, maraming mga tao hindi kinikilala yung pastor, tinitingnan lang pag preacher pag Sunday. Pero walang strong connection, walang honoring. My God. Laging tandaan, relationship is being established through honoring. Remembering your pastor, honoring, helping him, supporting him to do his job, to do his mandate, to fulfill his mandate. Where are you? Kaya nga, napaka-shallow ng maraming pagkakilala ng iba sa shepherding. Pag sabi nga, pastor ko yan. Pastor mo yan, hindi mo nga sinusuportahan. Pastor mo yan, hindi mo nga tinutulungan. What in the world? Kaya nga marami ho talaga sablay. Kaya they don't receive the grace to govern. That is why pag mayroon sila mga problema, ano mangyayari? You're doing it all alone. You cannot live all alone. You're a sheep. You need a shepherd. Tingnan nyo mabuti. The safest place for a sheep is to be in the presence of his shepherd. Kung sigurado ka at mayroon kang malinaw, matatag at talagang accurate na relationship sa carrier ng grace mo this 2021, you will be able to cross over and you will take over. But if your relationship with the carrier of your grace is loose, if your connection to the carrier of your grace is not established, it's not accurate, you will not be able to access the grace. What is the grace of God? It is the grace to govern. Nagkakaunawan tayo. So, let us look at prevailing. What is prevailing? Whatever challenges you face, you always overcome. Pag sinasabing prevailing or prevail,
Anumang pagsubok, anumang hamon, we will overcome. That is why very clear ang instruction sa atin. Year 2021 is the year to govern and prevail. So how to receive the power to prevail? Very important po ito. Paano natin ma-receive yung power to prevail? Number one, through the infilling of the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Let me expose this truth to you today. The Holy Spirit is not the less or the less of the Trinity. The Holy Spirit is God. I can show you scriptures proving that the Holy Spirit is God. He is a person. He is not a force. He is a person. Persona siya. And for your information, siya ay isa sa gift ng Diyos sa atin. Because the Lord Jesus Christ, when He was on earth, He only leads around 500 disciples. Mayroong mga sumusunod sa kanya, natutukan niya yung 12 and then dumami hanggang 500. Nagkakaunawan tayo. Limited ang kanya nagagawa because He is in a bodily form. Kaya ang sabi niya, better for me to return to my Father in heaven so that He can send to you the Holy Spirit. Why? Look at me now. Because the Holy Spirit can minister into the whole world. Pwedeng nandito kami sa Taguig, nandiyan kayo kung saan kayo naroon. The Holy Spirit is with you. That is why isa ho sa power to prevail is for us na ma-feel, ma-infill o tayo mapuno ng Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, mayroon kayong mandate. Look at me. Ang mandato nila is to preach the gospel to the whole world. Hindi yun madali. Ano sabi? You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. How can you do that? It is impossible for us to preach the gospel unto the ends of the earth, but it will become possible the moment the Holy Spirit will come upon you. That is why ang sabi ng Panginoon, huwag kayong umalis. Tarry in Jerusalem. Maghintay kayo until the promise of God, the gift of God, the Holy Spirit will come to you. And you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. Pag sinasabing prevail, you will overcome all kinds of challenges that you're facing. And how can we overcome? The moment we receive the power from the Holy Spirit. Mga kapatid, ang sabi sa Ephesians 1:13-14, the Holy Spirit was given to us by God, deposited by God in our lives to lead us, to guide us. That is why mahalaga ho na maintindihan natin, hindi siya force, hindi siya puwersa, kundi siya ay persona. Pwede mong kausapin, pwede mong tanungin. I've experienced it. I asked the Holy Spirit, He answered. That is why marami ho sa atin na miss itong katotohanan ito. Siya ho'y Diyos. Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo, nandito siya sa atin. Kailangan sa 2021, we should communicate with Him. We should commune with Him. We should have an intimacy with the Holy Spirit. Why? Because He is our guide. He is the one teaching us what to do. He is the one guiding us. Pansinin niyo sa Book of Acts. The Holy Spirit told Paul. The Holy Spirit told them, separate for me Barnabas and Paul because I have a special task for them. The Holy Spirit is actively involved in the book of Acts. That is why kung makita nyo yung church in the book of Acts, ano mga powerful church. Why? It is not because of them. It was because of the Holy Spirit. The same pattern today in 2021. Mahalaga ho na tayo po ay mag-increase ng ating sensitivity, ng ating relationship sa Holy Spirit. Malinaw. Because when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Ang tanong, did He came already? Yes. Ang problema, wala tayong nilalagay at nilalaan na panahon. That is why He cannot empower us. Tingnan niyo mabuti. Kahit gaano ka makapangyarihan ng Diyos, kung tayo na Kanyang pagbubuhusan ng kapangyarihan ay hindi handa na ito'y tanggapin at walang kaunawaan,
Hindi ang Diyos na waldas. Gusto niya lahat ng binibigay sa atin na pakinabangan natin at ito'y maayos nating na-implement. One of the key for us to prevail this 2021 is for us to receive the power from the Holy Spirit. And He was already deposited by God to us, guaranteeing our inheritance. But we need to cultivate that relationship with Him. We need to devote time instead of giving time to these worldly pleasures, worldly things. Let us devote time with the Holy Spirit. Talk to Him. Speak to Him. Allow Him to move and allow Him to guide and drive your life towards destiny. Pangalawa ho, how to receive the power to prevail? By walking with the Holy Spirit. Don't just be filled with the Holy Spirit, but walk with the Holy Spirit. Galatians 5:16-17, it says, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. We are still in the flesh. At lagi niyong tandaan, itong katawang lupang ito'y numero ng rebelde sa salita ng Diyos. Kung mayroong gusto ang Espiritu Santo, ito'y kinukontra palagi ng laman. Wala ka na pupuna. Makikinig ka na salita ng Diyos, hindi ka focus. Bakit? Ayaw ng laman. At ang laman na ito ang pinaka-contact point ng demonyo sa buhay ng tao. Si David, kahit siya po ay man after God's own heart, nung siya po'y bumigay at sumunod sa kanyang laman, doon nasira ang kanyang magandang buhay. Si Adan at si Eva, they possess the image and likeness of God, but because they gave in to their flesh, all the blessings that God had given them were all forfeited. Nadamay pa tayo. Ganito ka delikado at ka-dangerous tong flesh na ito. But, in 2021, pinakita sa atin ng Diyos ang clear pattern. What to do for us to prevail over the desires of the flesh? Walk with the Spirit. Sinasabing walking in the Spirit, allowing the Holy Spirit to take full control over our lives. Whether you like it or not, this flesh na pinapaganda at inaayos natin palagi, wala itong ibang gagawin kundi kontrahin, sawatahin, mag-violate ng Word of God. The Spirit, Holy Spirit who lives in us, working with our spirit, if we allow the Holy Spirit to govern, to lead our lives, what will happen? He will empower our spirit to what? To tame, to control, and to eliminate and destroy the desires of the flesh. Why? Because the desires of the flesh is always contrary to the desire of the Holy Spirit. And they're in conflict with one another. That is why there is a struggle inside us. Napupunan nyo? Naglalaban ng espiritu at laman. And you, kapatid, look at me straight in the eye. You are the determining factor. Sino ang kakampihan mo sa dalawa? Siya ang mananalo. Now, 2021 is the best year to start. Let us walk with the Spirit. Kampihan natin ang Holy Spirit so that our spirit will work with the Holy Spirit, and this flesh will be subject to the leading of the Spirit until one day this flesh will also live and walk in holiness and righteousness. Now, if you're living and walking in holiness and righteousness, then God can now come to you, He can empower you, He can use you, and He can bless you, and He can prosper you. Look at me. The only power of the devil in the life of a person, the only thing that gives authority to the devil in the life of a person is none other than sin. And the one who is executing sin is none other than the flesh. That is why God deposited the Holy Spirit in us nung tayo tumanggap sa Panginoon. Para ano? Para nandyan lang? No. To work. But in order for Him to work, our spirit should work with Him. And we should work with Him. We should allow Him to work so that the power of the flesh will be eliminated, will be defeated. At pag siya na ang nag-work sa ating buhay, ang gagawin lang ng Holy Spirit are the things which are pleasing to God. And if we are living a life pleasing to God, then the devil will lose its power over us. Wala na siyang point of contact. Wala na siyang vested interest sa'yo.
Because the vested interest of the devil in the life of a person is sin. Pag wala ng sin, ano mangyayari? Wala ng interest ang demonyo sa iyo, iiwanan ka na niya. Nagkakaunawan tayo. Kung may pananim ako sa Nueva Ecija, wala akong choice kundi pumunta roon. Bakit? May pananim ako, may harvest ako roon. Pero kung yayain mo ako pumunta roon, wala naman akong pananim doon. Anong interest ko dyan? Wala. Hindi ako pupunta. Same thing. The devil will no longer visit you this 2021 if you will walk with the Spirit, if you will allow yourself to be filled with the Holy Spirit, because every time na mag-attempt siya, na attempt ka, you have now the power to prevail. Because the Holy Spirit is the one empowering you. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And the moment you are walking with the Spirit, then He will empower you to do the things in the Spirit and eliminate the things or the works or the desires of the flesh. Malinaw. Malinaw. So dito maliwanag po that we are now having the grace to govern and the power to prevail, and we are ready to cross over in order for us to take over this 2021. Oh, hallelujah! Question, why we need to govern and prevail this year? Mahalaga ito. Because we are mandated by God to fulfill the advancement of His kingdom on earth. Period. Why we need to govern and prevail this year? Because we are mandated by God to fulfill the advancement of His kingdom on earth. Revelation 11:15, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, listen to me carefully, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, of His Christ, and He will reign forever and ever. Now look at me now. Hindi siya ibibigay pa lang. Ang sabi ng Bible, matagal na itong nakasulat, Revelation 11:15, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Messiah. Nung si Kristo'y nabuhay mula sa mga patay at nagpakita sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, all authority in heaven and on earth had been given to me. Now I command you. Malinaw? Ibig sabihin, nung si Kristo'y muling nabuhay, ang pamumuno sa mundong ito'y naibalik na sa kanya. Nakuha niya na mula sa kamay ni Satanas. But because the devil ay napakasinungaling, maski sarili niya, hindi niya mapaniwala, nagtatry pa rin siya. And sad to say, because of the ignorance and lack of knowledge of the believers, nakakaisa pa rin siya. But never in 2021, for the people of God, we will not allow that to happen. Anong gagawin natin? We need the grace to govern and the power to prevail in order for us to advance the kingdom of God. Why? We need to fulfill Revelation 11:15. And hindi lang natin ipopulfill, i-implement na lang natin because it is been fulfilled already. Nung si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, Revelation 11:15 had been fulfilled already. Ano lang ang gagawin ng mga anak ng Diyos, ng church ng Panginoon? We will just implement it first in our lives, pangalawa sa mga tao na babahaginan natin. Malinaw po mga kapatid. Let me show you, baka marami mga nagtatanong sa inyo, Pastor, paano sinasabi mo, magandang pakinggan. Paano nangyari yan? Let me show you the current scenario. In the current scenario, it seems that the enemy is winning and taking control of the situation. Nabulaga tayo lahat noong 2020. Talagang lahat nagulat. Nagsara mga simbahan. It seems that the enemy is winning and taking control of the situations. But remember, when God moves, He can turn situation to our favor anytime. Take note. But when God moves, He can turn situation on our favor anytime. Example, yung demon-possessed man. Before the Lord Jesus Christ came, He was the authority in their place, and no one is able to stop Him. But when the Lord Jesus Christ arrived in that place, the authority from the devil was taken away as soon as Christ arrived. Take note, mga kapatid, in 2021, when the Lord moves through His church, He will disarm and cancel the power and authority of the enemy because all authority will already given to Him by the Father. Tingnan niyo ako mabuti. Mga kapatid ko kay Kristo, please. All authority in heaven and on earth will already given to the Lord Jesus Christ.
And when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, He deposited to us the Holy Spirit, God the Holy Spirit. So ang sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Take note ha, God is with us. Pagkasama natin ng Diyos, walang sino mang laban sa atin. But in Colossians chapter 1, verse 26 to 27, the revelation increases. Christ in you, the hope of glory. Who is Christ? The victorious one. He lives in us. Christ in you, the hope of glory. Therefore, if the victorious and the more than conqueror ay nabubuhay sa atin, anong trademark natin? Ano ang tatak natin? We are more than conquerors in Christ Jesus. We are not more than conquerors on our own. We are more than conquerors in Christ Jesus. So therefore, people of God, it's not time to cross over in order for us to take over. Mukhang ang demonyo na nanalo lang. Mukhang sa 2020 tahimik lahat. Nabulaga lahat. Nagsara mga simbahan. Maraming mga simbahan talagang tuluyan na nagsara. Maraming mga paso na hirapan. Ang gospel para na-suppress sa maiksing panahon. Only to find out, ang demonyo sising-sising ngayon. Bakit? Sa pag-aakala niya na masara niya simbahan, wala nang worship sa Diyos. Nako, nagulat siya. Bakit? Dahil nagputukan ngayon, naglipa na ngayon ang pangaral salita ng Diyos sa internet. Ano pa? Ang bawat tahanan ay naging sambahan. Nagbumirang sa demonyo lahat ng kanyang kamangmangan. Nagkakaunawaan tayo? And this time, we will not just allow this thing to happen kung ano ginawa sa 2020, yun ulit ang gagawin natin sa 2021. No. No, a big no. Why? Because this 2021, the Lord will disarm and cancel the power of and the authority of the enemy, because authority had been already given to him by the Father. And the revelation is God will also do the same with our situation. God will extract the best blessings for His people, but out of the unfavorable and disturbing situations that we are in right now. Anong gagawin ng Diyos? Sa likod ng hindi maganda, sa unfavorable, sa disturbing situation that we are in right now, God will extract the best for His people. Do you believe this? Lift up your hands in the name of Jesus. I pray right now, you're listening in the Word of God. Yung mga hindi magandang nangyayari sa 2020, maging sa mga darating pa, I declare in the name of Jesus that in His infinite and powerful hands, He will extract the best, because God is a powerful God and is able to extract the best thing out of negative situation. In this negative situation, in this pandemic, God will extract the best for His people. Receive it in the name of Jesus. Receive your portion in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Romans 8:28, New International Version, it says, and we know in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Who will work for our good? God. And if God is the one working, no one can stop Him, because He is unstoppable. He is an unstoppable God. He is a way maker. He is our miracle worker. He is unstoppable. At anong gagawin ng Diyos na ito, na ating Ama? He will do, and we know that in all things, whether good or bad, we know that in all things, whether good or bad, whether favorable or unfavorable, God works for the good of those who love Him. Look at me, kapatid. Kung hindi man maganda nangyayari sa iyo, you're suffering from pain, sickness, whatever, you're losing your business, you're losing everything. If you believe that you belong to God, Christ in you, the hope of glory, He can do and extract the best out of unfavorable circumstances that you are in right now. And we know that in all things, good or bad, we know that in all things, favorable or unfavorable, God works. I said God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. God has a purpose for your life. The fact that you survived 2020 and you're still alive in 2021, God has a wonderful purpose in your life. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to prosper you, and plans to give you hope and a future. God has a wonderful future for you, but you need to understand that God is working. God is at work. He is working for your life.
At isa lang ang kanyang gagawin. He will work for your good. James 1:17, para maintindihan nyo kung anong kayang ibigay ng Diyos. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Look at me. Kung ano ang plano at original plan ng Diyos in the book of Genesis for man to rule over all His creation. Hindi ang Diyos nagbabago ng plano. Pag nasabi na ng Diyos sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to prosper you, and plans to give you hope and a future, hindi yun magbabago. Gagawin ng Diyos because He is not, He's the Father of the heavenly lights who does not change like shifting shadows. Hindi ang Diyos pwede magsabi, ay nasabi ko noon, ay babaguhin ko ngayon. Hindi ang Diyos. Pag nasabi niya, final. At ang sabi ng Diyos, He will give us a wonderful, fruitful, meaningful future. Pag nasabi ng Diyos, I will not leave you nor forsake you, it is final. Nung si Daniel ay matapon sa kulungan ng leon, nasabi na ng Diyos ang kanyang salita at na-release niya, I will never leave you nor forsake you. Kahit sa kulungan ng leon, sinamahan niya si Daniel. Gutom na gutom ang mga leon. Gusto si Daniel kainin. Nagpadala siya ng anghel para itikom ang bibig ng leon. Si Meshach, Shadrach at Abednego, sinabi na ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Tingnan niyo sa book of Genesis, sa Deuteronomy, nandyan yan. Sinabi ng Diyos, kahit na naitapon sila sa naglalagablab na apoy, because God had said His word already, He will fulfill it. Sinamahan niya sila doon sa apoy. Sabi ni Nebuchadnezzar, di ba 3 lang ang tinapon natin? Bakit naging 4 at yung isa parang anak ng Diyos? Tingnan niyo ako mga kapatid. This 2021 is our season. This 2021 is the year for God's people to arise. We will break limitations. Alinaw, we will break limitations. Gustong-gusto ko yung sinasabi ni Pastor Wilbert, breaking limitations. There will be kingdom expansion. There will be open heaven. There will be supernatural God encounter. We will hear testimonies after testimonies, and we will see divine happenings. Oh, I declare in the name of Jesus Christ, there will be signs, wonders, miracles, healings. This is the season for the manifestation of divine happenings, orchestrated by God, executed by the church. Let me repeat. Elijah, sulat mo ito, there will be divine happenings. We will witness the divine happenings orchestrated by God, executed by His people. Hallelujah! Church of God, arise! Arise! Because every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. If you notice the way I preach the Word of God, I'm so excited. Pasensya na po kayo, malakas at talagang masyadong mayroong diin. Bakit? I'm so excited in my spirit. I can sense the Holy Spirit urging me to preach like this. 2021 is also the season of reset. Okay? Reset. Ibig sabihin, 2 points. Number 1, return to God. Pangalawa, return to destiny. Do not forget that we have a destiny. And our destiny was already prepared for us by God. Let us return to God. Maaari may mga pagkakataon na nasa sidetrack tayo sa mga bagay-bagay. Bumalik tayo sa Diyos. Lagi niyong tandaan, Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. At Diyos rin lang ang magdadala sa atin sa tagumpay. Ulitin ko, Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. At tanging Diyos rin lamang ang magdadala sa atin sa tagumpay. Sa 2021, if you want this year to become victorious, if you want to receive the grace to govern and the power to prevail, return to God. And return to your destiny. Lagi niyong tandaan, isa lang ang gusto ng demonyo, ma-sidetrack tayo sa destiny natin. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. My friends, this is the season of humbling, praying, seeking, and repenting to God. Humbling ourselves before God, praying to God, seeking God, and repenting from our sins before God. Ano ang assurance ng Diyos pag ito'y ginawa natin, pag tayo bumalik, when we return to Him?
Anong assurance ng Diyos? Lagi niyong tandaan, the church is the determining factor. The church determines the condition of a nation. Where the church goes, the nation goes. Malinaw, if my people, not the people of the world, but the people of God, will humble themselves, will pray to God, will seek God, and repent from sins, from our sins. Anong assurance niya? He will hear our prayers from heaven. There will be an assurance of an open heaven for us, and heaven will respond to us and will reinforce us. Mga kapatid, ito na yung panahon na magseryoso, maging sincero tayo sa ating paglilingkod at pagmamahal at relationship sa Diyos. He will heal our land. The key for God to heal the Philippines are not the religious and not the political leaders. It is the church. The church will be the key and will give God the reason to heal this nation. At lagi nating tandaan, yung seeking, yung humbling, praying, seeking, and repenting should be done with or without calamities. Nakakalungkot kung kailan lang mayroong kalamidad, tsaka tayo nagsisisi, tsaka tayo nagpapakumbaba, tsaka natin hinahanap ang Diyos, tsaka tayo nang nanalangin sa Diyos. Please, people of God, I beg you in the name of Jesus, with or without calamities, we should humble ourselves before God, we should pray to God, we should seek God, and repent from all our sins. What are the processes of God in guiding us or guiding principles to govern and prevail in 2021? Number 1, transformation. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Let us allow ourselves to be transformed in the image of Christ. Christ's likeness. Lagi natin tandaan, pag ang tao, ang sino man na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. You want to experience transformation, you should be in Christ. Pag sinasabing, if anyone is in Christ, ibig sabihin, living like Jesus. Mga kapatid, we can never transform the world without God transforming us first. Because transformation can only be done by a person who also possess a transformed life. Malinaw? Paano mababaguhin ng isang tao o isang bansa kung mismo yung nagbabago, yung tao na nagsusulong nito ay walang pagbabago? Transformation is one of the process or guiding principle that God provided for His people. We need, if you want to receive the grace to govern and the power to prevail, let us be sincere. Let us be determined to live a transformed life. And how to be transformed? We must be in Christ. So that the moment we continue abiding in Christ and in His Word, the old will be gone and the new will come. Pangalawa, recommendation. His divine instruction. Romans 12:1 and 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kung mayroon man tayong tututukan, in order for us to govern and prevail this 2021, we should focus or walk in His divine instruction. Let us surrender our lives to God, offer ourselves to God as a living sacrifice, and do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Tama na ho, yung magiging makamundo. Oras na ho para maging makadiyos naman. Lahat ng mga bagay na magbibigay kaluwalhatian, kaluguran sa Diyos, yun ang ating gawin. And see the difference. Naranasan mo na, subsob ka na masyado sa sanlibutan. This time, magpakasubsob ka naman sa salita ng Diyos at tingnan mo ang pagkakaiba sa dalawa. And I recommend you 150%, I can guarantee you. Ang buhay nasa Diyos at sa salita ng Diyos lamang matatagpuan. Last but not the least, resolution.
When you speak about resolution, hindi to New Year's resolution, kundi pag sabing resolution, a firm decision. Let us have a right focus. Hebrews 12:2, New Living Translation. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Let us focus and fix our eyes on Jesus. Tingnan niyo ako mabuti. Bakit kay Kristo? Because He's the author, He's the champion, and the finisher of our faith. Jesus finished His work, His assignment, strong. He was able to defeat the devil. If we fix our eyes on Him, we shall do the same. Malinaw? So, let's have a resolution. Let's have a firm decision. Let's have a right focus. Ano man ang mangyayari, let us fix our eyes on Jesus. Because the moment we fix our eyes on Him, then we shall be like Him and we shall do the same. His victory will be repeated in our lives. Mga kapatid, again, I am not saying that the journey will be smooth. Sometimes the journey in 2021 will be rough and tough. But always remember, if Jesus is in our boat, anumang hampas ng alon, anumang hampas ng hangin, pag si Kristo ay kasama natin sa ating bangka, makakatawid tayo. We shall cross over. In 2021, we shall cross over for us to take over. And the moment we take over, get ready. Because assignments from God will be given to us. And we shall move forward and advance His kingdom powerfully. And we will become unstoppable. But first, we need to receive the grace to govern and the power to prevail. People of God, this is our season and this is our inheritance from God. Receive it in Jesus' name. Amen and amen. Oh, hallelujah. Before we continue, bago tayo mag-end, let us have our communion today. First Sunday of the year. Let us remember what the Lord Jesus Christ had done at the cross of Calvary. Next Sunday, I'll be sharing with you the principles pa rin, guiding principles that we need to possess in order for us to govern and prevail in 2021. Okay, so prepare ho yung inyong bread, yung inyong drinks, yung inyong juice, para po tayo po ay sabay-sabay na mag-partake. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang purpose po lamang nito, mga kapatid, ay atin pong alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang katawan ay nabayubay upang tayo po ay maligtas sa ating kasalanan. At ang sabi ho ng Bible sa Isaiah 53 verse 5, by His stripes we are healed. Even our healing. Others do not believe. Let them do their thing. But we believe by His stripes we are healed. As you partake the Lord's Supper or the bread and the drinks, I want you to receive your healing. Because even our sicknesses, our infirmities, ay dinala na ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Pangalawa ho, yung drinks, yung ating inumin, symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ. The blood of the Lord Jesus Christ, ang sabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin, there is no forgiveness of sin. Napakahalaga yung banal na dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagbibigay ng silyo na lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko ay pinatawad na, nilinis na. That is why He was made sin, for us to become righteousness of God. Anong ibig sabihin? Kinoconsider na tayong mga matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo.
at sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ba't napakasaya? Hindi po ba't napakadakila ng katotohanan ito? And those who believe and receive Him, to them He gave the power to become children of God. Tayo po yung mga naging anak ng Diyos, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang dahilan at ito ang ating inaalala. Inaalala natin na siya'y namatay sa krus upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay para bigyan tayo ng buhay na pag-asa. At siya'y muling babalik. He will return to take us with Him so that where He is, there we will be also. Napakahalaga at napakasaya. Atin pong i-partake sabay-sabay ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan at sa kanyang mga latay tayo pinagaling na. At ang inumin, simbolo ng kanyang dugo na siya naglinis sa atin at ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Alalahanan natin palagi na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Siya'y muling babalik upang tayo kunin, purihin ang Panginoon. I-partake po natin. Lord, we thank You. We worship You, we love You, we exalt Your name for the great and mighty things that You have done in our lives. We're so excited for 2021 because we will break limitations. There will be kingdom expansion. There will be supernatural God encounter. There will be an open heaven. We can hear testimonies after testimonies. Oh, hallelujah. There will be divine happenings orchestrated by God, executed by the people of God. We thank You and we bless You. We glorify Your name in all the earth. Bless all the pastors and their families. Bless Your congregations, Your church, as we advance Your kingdom on earth, as we cross over this 2021 for us to take over. This we pray in Jesus' name. I release to you the blessings of the Lord, the grace to govern and the power to prevail. I pray that you will be empowered by the Holy Spirit. I pray that the presence of God will overflow and envelop us, cover us, and your table will never run out of food. Your finances will continue to grow in order for you to become a certified kingdom supplier, advancing the kingdom of God. Focus in 2021, we should fix our eyes on Jesus. We will work by the grace of God to have a transformed life, and we will continue to migrate from the world to the Lord. And we will not conform to the pattern of this world, but we will transform by the renewing of our mind. These are the guiding principles for us to govern and prevail in 2021. Receive it in the name of Jesus, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Have a good and godly day.